Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 4, talatang 14. Ito po ang sinasabi: ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging balon ng tubig na mapas sa kanya. Ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan mula sa aming pagkatulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas, at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, O Diyos, pagalingin, at ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Gayon din po, O Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang matatanda, ang mga senior, Panginoon. Patuloy mo po silang protektahan sa lahat ng uri ng karamdaman, Panginoon. Ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan, O Diyos. Bagkus kami po'y proteksyonan mo upang hindi kami mapahamak, Panginoon, sa karamdaman. Lalong-lalo na, O Diyos, na maulan-ulan ang panahon. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magbigay sa amin ng proteksyon upang hindi kami makarap sa isang mga pagsubok sa buhay na aming hindi inasahan, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo, Diyos, ang aming mga manggagawa, ang mga kapasturan, na patuloy na naglilingkod sa ubasan ng aming Panginoong Hesukristo. Patuloy mo silang ingatan, Ama, kasama ng kanilang buong sambayan. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, sa mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso, O Diyos, upang marami silang kaluluwa madadala sa paanan ng aming Panginoong Hesukristo. Amin din nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na naghahanda o magsisipasok sa kanilang pangatrabaho. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Sila man ay nagdadrive ng kanilang sasakyan, maging motor man o maging sasakyang 4 na gulong, Lord, ingatan mo sila sa daan. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa mga pagsubok, Panginoon. Bigyan mo po sila ng isang pusong mapagpakumbaba upang hindi sila, Panginoon, mapahamak sa daan, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na mga estudyante. Patuloy mo po silang gabayan, O Diyos. Patuloy mo po silang ingatan ang mga kabataan, Panginoon, ang mga bata, hanggang sa mga senior high school, Panginoon. Patuloy mo po silang ingatan na naway matutunan nila, O Diyos, na magkaroon ng isang maayos
at magandang karakter na makuha nila sa paralan, Panginoon. Ilayo mo po sila sa mga pagsubok, Panginoon, sa mga tukso, sa mga pagbubuli, Panginoon, sa kapwa nila estudyante. Amin din naalala, Panginoon, ang estudyante na hindi niya nakayanan ang mga bullying, Panginoon. Hahantong sa kanyang pagkitil ng kanyang buhay, Lord. Bigyan mo po siya ng kaliwanagan, Panginoon. Patuloy mo po siyang hawakan, O Diyos, upang hindi siya malinlang kung anuman ang mga pagsubok sa mundong ito, Panginoon. Lord, amin din inilalapit sa iyo ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, mga OFW. Patuloy mo pong ingatan ang bawat isa, O Diyos. Magamat malayo sila sa kanilang pamilya, Lord, nagtiis sila para mabigyan lang nila ng maayos na buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Panginoong Hesus, pagpalain mo din ang aming bansa, ang aming mga leaders na ngayon ay nakaluklok na sa kanilang mga posisyon. Patuloy mo po silang hawakan, O Diyos. Patuloy mo silang bigyan ng karunungan, baka Diyos. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso upang sila, Panginoon, ay makapagtrabaho ng maayos sa kanilang kapwa, Panginoon. Pagtulong sa mga nangangailangan, Panginoon. Lord, ikaw ang magpala sa kanila. Panginoong Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng hanap buhay. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang mga kaibigan namin na naroon sa ibang bansa, naninirahan, nagmamigrate. Patuloy mo po silang ingatan doon. Naway maging liwanag sila sa mga tao nil doon, Panginoon, na meron kaming Panginoon na patuloy na nagmamahal sa amin at handang magbigay ng aming mga pangailangan, na kaya siya, Panginoon, ay tinubos kami doon sa krus ng Kalbaryo para lang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Panginoong Hesus, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang lahat ng nakikinig at nananalangin sa oras na ito. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Patuloy mo po silang gabayan, ingatan sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Bakit napakahirap ng pagsunod kay Kristo? Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Walang matinong magulang ang magsasabi sa kanyang anak, gusto kong maging suwail ang aking anak. At wala ang kahit isang libro ang may pamagat na paano mabuhay ng isang malungkot na buhay. Nais nating lahat ang mga pagpapala, kasiyahan, at katuparan ng ating mga pangarap, at iniuugnay natin ang isang masayang kondisyon sa buhay sa ilang antas sa madaling pamumuhay. Ipinangako ni Jesus ang pagpapala at kasiyahan sa sinumang susunod sa Kanya. Ayon sa Juan, Kabanata 4, Talatang 14. Pero mga kaibigan, maraming tao ang nasusurpresa na ang daan ni Kristo ay hindi madali gaya ng kanilang inaasahan. Minsan, pagsunod kay Kristo ay talagang napakahirap. Ang katotohanan ay ang pagpapala
at pagsunod kay Kristo ay hindi laging magkasama. Iniwan ng mga alagad ang lahat para sumunod kay Kristo at ipinangako niya sa kanila ang mas makasandaang ibayo na pagpapala bilang kapalit. Ayon sa Marcos, Kabanata 10, talatang 28 hanggang 30. Binalaan ni Jesus ang lahat ng sumusunod sa Kanya na tanggihan ang sarili at pasanin ang kanilang cross araw-araw. Lucas 23. Tiyak ang kahirapan, no? Ngunit kahirapan na may layunin at hahantong sa kagalakan ng Panginoon. Humarap sa pagtutol ng mundo ang mga tagasunod ni Kristo. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo ay daranas ng pag-uusig. Yun ang katotohanan, mga kaibigan. Hindi pinangako ni Jesus sa kanyang mga alagad na magiging madali ang lahat para sa kanila, kundi ang kabaliktaran. Ipinangako niya sa kanila na magdadana sila ng mga pagsubok sa mundong ito. Ngunit, lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanglibutan. Iyon ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan, Kabanata 16, talatang 33. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon sa atin. Ang moral na mga utos ng Diyos ay nakasulat sa puso ng bawat tao. At binigyan ang lahat ng tao ng konsensya na tutulong sa kanila para malaman kung ano ang tama at kung ano ang mali. Roma, Kabanata 2, talatang 14 hanggang 15. Kapag naging tagasunod ni Kristo ang isang tao, kaibigan, tayo, no? Kapag tayo'y maging tagasunod ni Kristo, hindi lamang may kautusan siya ng Diyos sa kanyang puso, kundi nananahan din sa kanya ang banal na Espiritu para tulungan tayo, no? Tulungan tayo na makapamuhay ng matuwid. Ayon sa Roma 8, talatang 11. Hindi ito nangangahulugan na titigil na ang Kristiyano sa pagkakasala, kundi nangangahulugan ito na mas makikilala ng Kristiyano ang kanyang sariling kasalanan. O di ba? Makikilala natin ang ating mga kasalanan na magkakaroon tayo ng tunay na pagnanais na gawin ang nakakalugod kay Kristo. Roma 8, Kabanata 14 hanggang 16. Sa maraming paraan, pagkatapos maligtas ang isang tao, saka lamang siya makikipaglaban sa kasalanan. Ang lahat ng tao ay isinilang na may normal na pagkahilig sa kasalanan na siyang dahilan kung bakit hindi na kailangan pang turuan ang mga bata na sumuway. Sa oras na maging Kristiyano ang isang tao, mga kaibigan, hindi nawawala ang makasalanang kalikasan. Ngunit, ito tandaan natin, magsisimula na ang panloob na labanan na sa buhay ng isang mananampalataya. Labanan. So, saan tayo lalaban? Sa kasalanan, no? Kapag tayo isang mananampalataya na. Isinulat ni Apostol Pablo na tinatawag ang kanyang sarili na alipin ni Kristo.
ang tungkol sa kaniyang pakikibaka, sa kaniyang makasalanang kalikasan, ayon sa Roma 7, talatang 14 hanggang 25. Sinabi niya sa talatang 15, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko nais, ang ginagawa ko. Subalit, ang kinapuputan ko, yun ang ginagawa ko. Roma 7:5. Ang mga Kristiyano na nakikilahok sa labanang ito ay may tunay, no? May tunay na pagnanasa na iwasan, no? Iwasan ang kasalanan. Pero may natural pa rin tayong pagnanasa na bigyang kasiyahan ang laman. No? Nalulungkot tayo sa tuwing nakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin dapat gawin. At para gawing komplikado pa ang bagay na ito, hindi lamang natin nais na hindi magkasala. Kinamumuhian natin ang kasalanan. Pero mga kaibigan, nagkakasala pa rin tayo. Iyon ang totoo. Nagpatuloy si Apostol Pablo, subalit ngayon hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nanatili sa akin. Ayon sa Roma 7, talatang 17. Tinutukoy ni Apostol Pablo ang resulta ng bagong kapanganakan, o tinatawag nating born again. Si Apostol Pablo ay isang bagong nilalang na. Sa pamagitan ni Kristo, tayo rin mga kaibigan, no? Tayo rin magiging bagong nilalang na tayo sa pamagitan ni Kristo. Ayon sa 2 Korinto, Kabanata 5, talatang 17. Pero nagkakasala pa rin tayo dahil buhay pa rin ang kasalanan sa kaniyang laman. Nakaligtas ang makasalanang kalikasan sa bagong kapanganakan. Ayon sa Roma, Kabanata 7, talatang 18. Tinatawag ito ni Apostol Pablo na isang digmaan. No? Digmaan. Habang nakikipaglaban ang bagong kalikasan sa lumang kalikasan. Nakita ni Apostol Pablo na nakakabahala ang labanang ito. Kay saklap ng aking kalagayan ang sigaw ni Apostol Pablo dahil sa kanyang pagkabalisa. Ayon sa Roma 7:24. Ang bawat Kristiyano, mga kaibigan, na sinusubukang mabuhay ng matuwid ay tinawag para makilahok sa labanang ito sa kanyang buong buhay. Tayo ay nasa isang pakikibakang espiritual. No? Tayo nakikibakang sa isang espiritual. Ngunit sa biyaya at habag ng Diyos, mga kaibigan, binibigyan niya ang bawat tapat na mananampalataya na buong baluti ng kaligtasan para sa kanilang pakikipaglaban. O, di ba? Kapag tayo ay nakikipaglaban, mga kaibigan, meron tayong kinatawag na baluti upang hindi tayo matatamaan, matatamaan. Kaya minsan yung ating mga kasundaluhan, meron tinatawag na bulletproof. Para pag tinamaan, hindi tatama sa atin. So, ganun tayo, mga Kristiyano. Meron tayong bulletproof. So, ano yung bulletproof na daladala ng isang Kristiyano? Yun yung spiritual o ang ating Espiritu Santo na siyang pumipigil sa ating mga ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So, yun ang baluti natin. No, kapag tayo nakikipaglaban sa kasalanan, ano ang gagawin? Yung ang baluti natin sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos.
pagbabasa ng salita ng Diyos at pananalangin na hindi tayo madala o hindi tayo matalo sa labanan ng kasalanan. Kaya mga kaibigan, patuloy tayong manalangin, patuloy tayong mag-aral ng kanyang salita, makikinig sa salita ng Diyos upang hindi tayo madaig ng kasalanan. Hindi madali kailanman ang buhay Kristiyano, mga kaibigan. Pero hindi mahahadlagan ng mga kahirapan ang ating kagalakan. Itinutuon natin, no, ang ating paningin kay Jesus na dahil sa kagalat kang naghihintay sa Kanya, hindi niyan inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ayon sa Hebreo, Kabanata 12, talatang 2. Pinalaya tayo, mga kaibigan. Pinalaya tayo ng Diyos sa pagkaalipin sa kasalanan. At ang tagumpay. Ito'y mababasa natin sa 2 Korinto, Kabanata 2, talatang 14. At ang tagumpay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Pinalakas ang loob ng mga mananampalataya. Binibigyan ng katiyagaan at pinaalalahanan sa pag-ampun sa kanila sa pamilya ng Diyos. Alam natin na ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahayag sa atin balang araw. Roma 8:18. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Panginoon, sa iyo namin pinagkatiwala ang aming mga buhay. Dahil ikaw, Diyos, ay may gawa nito, ingatan mo kami. Proteksyonan mo kami sa mga pagsubok, sa mga tukso. Ikaw ang siyang patuloy. Ikaw ang aming baluti, Panginoon, sa pakikipaglaban sa mga kasalanang aming nahaharap sa buhay araw-araw. Kaya, Panginoon, patuloy kang pumasok sa aming puso upang ang baluti ng banal na Espiritu ang siyang pumipigil sa amin na magkakasala, Panginoon. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa lahat ng mga biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Biyaya ng kalakasan, kagalingan, o biyayang pinansyal, Panginoon. Maraming salamat po. Dalangin ko, Panginoon, na ingatan mo kami sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Ikaw ang siyang patuloy na maghari sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.